Magandang gabi. Sa araw na ito, sa iba't ibang lugar, mayroong mga rallies na nagsasabing palayain at iuwi ang ating dating Pangulo. Hindi lang ito araw para sa pagbudita ng araw na siya ay kinuha sa atin. Ito ay paalala sa Administrasyong Marcos na alam natin ang dahilan kung bakit isinuko nila ang isang mamamayan ng Republika ng Pilipinas para ilitis sa ibang bansa, para ipamigay ang soberanya ng Pilipinas, ang karapatan natin na tayo mismo ang gumawa ng desisyon at maghatol sa isang mamamayang Pilipino. Alam natin na ang administrasyon na ito, hindi sila nagtatagumpay sa kanilang bisyon. Hindi nila kinakaya na kumbinsihin ang ordinaryong mamamayan na dapat sila pa rin ang manatili sa poder. Na sila pa rin ay tuloy-tuloy na umupo sa mga pwesto sa gobyerno. They don't deserve it. Simula nung umupo si Presidente Marcos, ang nakita natin ay tuloy-tuloy na wagi ang administrasyon nito. Walang naihatid na serbisyo kung meron man, just minimal. Asan ang infrastructure programs? Nasaan ang infrastructure? Kadalasan, inumpisahan ito panahon pa ni Duterte. Tanungin niyo lang, nasaan ang mga tren? Ipinangangako ni Pangulong Marcos na bago daw siya bumaba bilang presidente, meron na. Sino ba ang nagpatigil sa mga proyektong ito? Hindi ba ang administrasyon niya? Mga pangako, katulad ng pagmura ng bigas, 20 pesos na bigas. What a joke. Taong bayan pa rin ang nagbabayad ng subsidiya para dito. Sinong niloloko nila? Kaya para pagtakpan ang tuloy-tuloy nilang pagkabigo, pinadala nila si Rodrigo Duterte sa Hague. Yan lang kasi ang paraan para makatuloy sila. Yan lang talaga ang laban nila sa popularidad ng pangalang Duterte. And in the meantime, nasaan ang utang nila sa atin? Yes, utang. Utang ng administrasyon na ito magbigay serbisyo sa taong bayan. Utang ng administrasyon na ito ang magdulot ng mga programa para sa kapakanan natin. Imbis na yan, nakikita natin ang pagtaas ng buwis. Tuloy-tuloy ang pagtaas ng presyo ng pagkain. Tuloy-tuloy. Hindi nag-i-improve ang quality of life. Ninanakaw pa ang PhilHealth. Kung saan-saan nila ginagastos ang pera ng taong bayan. Ayuda, isa na namang joke. Ginamit para bumili ng boto, ayun, bigo pa rin sila. Impeachment, kahit ordinaryong mamamayan nagtataka, paano yan umabot sa ganyan? Invento. At hustisya, ay nako. Hustisya ba yung nag-iimbento ka ng kaso? Hustisya ba yun na lahat na lang ng makitang kaso idinidikit sa pangalang Duterte? Bah, kulang na lang si Rizal. Duterte pa rin. Duterte pa rin may kasalanan kung bakit siya binaril sa Bagong Bayan. Sa araw na ito, naghihikayat tayo, hindi enough yung sasabihin natin na may miss natin siya. Hindi enough yung
Hindi enough yung sumasakit yung dibdib natin, naiiyak tayo, yung iba sa atin hindi makatulog dahil nandun sa Hague, araw-araw na dumaan ay isa pang araw na wala siya sa piling natin. Isa pang araw na wala siya sa minamahal niyang bayan. Isa pang araw na hindi siya kumakain ng maayos. Isa pang araw na namimiss niya ang pamilya niya at ang bayan niya. Hindi enough na nasasaktan tayo. Ang kailangan natin gawin ay ipahayag ang sama ng loob natin. Kailangan malaman ng administrasyon na ito. Kailangan malaman nila, it should be in their faces so that they cannot deny it. Para kahit sino pa ang magsulat ng kasaysayan ng Pilipinas, ito ang mga madidilim na panahon dahil wala siya dito. Ito ang madidilim na panahon dahil isang Marcos na naman ang nakaupo. Kinuha nila yung ilaw ng bayan. Singilin natin sila. Hindi enough na umiiyak tayo in private. Hindi enough na masama ang loob natin in private. No. Come out in the open. Post. Write. Sumulat tayo ng mga letters to the editor. Kung uso pa ba yan? Kung social media lang ang bukod tangi nating sandata, gamitin yung sandata na yon. Paalala natin. Dito sa mga nakaupo, na peke ang itong demokrasya nila. Wala na nga silang idinulot na serbisyo, ganito pa ang ginawa nila sa atin. And yes, hindi nila ginawa ito kay Rodrigo Duterte lamang, ginawa nila itong pagkuha kay PRD, ginawa nila ito sa atin. Pakita ito ng karahasan. Pakita ito na, mahal niyo pa pala. Gusto niyo pa pala. Gusto niyo pala si Sara, pues. Padala namin siya sa Hague. Hihiyain namin siya. Pamumukha nila na kriminal ang ating dating Pangulo. Huwag tayong pumayag. Sa araw na ito, huwag natin payagan na sila ang magsulat ng ating kasaysayan. Na sila ang mag-determine kung ano ang kinahaharap natin. No. Sa araw na ito, tandaan natin, itong malaking krimen na ginawa nila sa taong bayan. Huwag nating kakalimutan, every day counts. Every single day counts. Every day we must do something, no matter how small, para maiuwi si Rodrigo Duterte. Even if it's just to put on your status message, bring him home. Free Duterte. Marcos, I know what you did. Huwag natin hayaan silang magtago sa kunwari hindi nila alam. Sa kunwari walang kinalaman si Presidente Marcos dito sa krimen na ito sa taong bayan. Huwag natin pabayaan. Ipahayag natin na hindi tayo masaya sa ginawa nila. Ipahayag natin ang galit natin. Ipahayag natin na kahit magkunwari sila, alam natin na sila na halos ang tumitindig bilang prosecutor ni Rodrigo Duterte sa ICC. Every day counts. Write. Post. Do TikTok. Attend rallies. But don't ever let this administration forget what they did to us on March 11. Maraming salamat. Bring him home.